What is up guys? So for this video, magbibigay na ako ng update sa inyo regarding my journey sa Philippine Stock Exchange. So tatry ko na gumawa ng video every day regarding this one kasi starting this year, actually matagal na ako nagsa stocks sa Call Financial, pero nung nag-profit na ako, binenta ko lahat tapos nag-stop ako kasi may kailangan akong bilhin. Pero this year, I have decided nasiseryosohin ko na to, and this will be for long term. Okay? So, sa mga gustong sumabay, tuturuan ko kayo kung paano. So, everyday tatry ko magbigay ng mga tips kung paano. And mag-journey tayo together sa pag-invest sa Philippine Stock Exchange. Alright? So, kung makikita nyo guys, ang account ko ngayon sa Call Financial is nasa 120,000 na. So, yung equity natin is sa 118,000 na. Kita nyo, 118. Ayan. And then, yung may buying power pa tayo ng 2,000. So, halos mga 120,000 mahigit. Pero for today, kung makikita nyo, yung portfolio natin is nasa loss tayo ng 1,897. So, okay lang yun. Actually, pag loss, mas gusto ko nga ito dahil parang mas masarap pang bumili. Para kang magsha-shopping ng sale. Okay? Kasi makikita nyo, puro red yan. No? So, parang ang sarap bumili ulit. Pero tapos na akong bumili kasi the other day. So, ang next schedule ko to buy is maybe anytime mga mid-March siguro, pag sweldo na ulit. Okay? So, nag-start lang ako dito guys ng 15,000 this year lang, January 2026. And then, so nagganyo ako, kaya umabot siya ng 120,000 this March. Okay? So, ang aim natin this year is hopefully maumangat yung portfolio natin sana 1 million kung kakayanin. Pero in the long term talaga, ang gusto natin is magkaroon tayo ng mataas na monthly dividends, maybe sa starting mga 50,000 per month, or kung mapaangat natin yun ng 500,000 per month, or 1 million a month, which is kung na-compute ko, kailangan talaga natin maka 100 million or 150 million sa portfolio natin para makamit natin yung 1 million per month na passive incomes through dividends. Okay? Pero kaya naman yan through compounding. Okay? So, kaya makikita nyo guys, ito yung ating portfolio. So, meron ako sa Aboitiz, meron ako sa BDO, DMCI, DNL, First Gen, Metropolitan Bank, Monde, Robinsons, saka Robinsons Retail, Semirara, at saka Security Bank. So, kung nabalitaan nyo yung news sa Semirara at saka DMCI na regarding do sa contract nila, kaya medyo naka-hold yun. Pero gusto ko sana bumili. Pero hindi naka-hold yung stocks. Sinasabi lang sa Truly Rich Club na hold mo na, wag mo nang bibili. Dahil nga dun sa issue nila regarding the contract, pero sa tingin ko maging okay naman siya. Okay? So, ayan po, update ko lang kayo, and hopefully mag-grow pa to. So, mga gustong sumabay guys, okay, 15,000 po ang starting sa Call Financial. Pero kung through Truly Rich Club, I think pwede ka mag-start ng 5,000. Pero ako sa inyo guys, mag-start na kayo ng mataas na. Kasi kung paliit-liit lang nilalagay nyo dito, hindi kayo masyadong maiengganyo. Okay, isipin nyo na lang na pag nagsa-stocks, kung bibili kayo ng mga stocks at pinapalago nyo yung portfolio nyo, parang naglalagay kayo nag-iimpo kayo ng bahay na parang paupahan. Kasi ang gusto ko dito na mag-earn ng mga dividends yung mga stocks natin. Okay? At ang pipiliin nyo guys ng mga stocks ay merong dividends at saka yung merong malaking percentage na potential na mag-grow para pag bumibili kayo ng mababa, kayo yung buy low, and then pag time na mag-sell, then magsasell kayo at a higher price. Okay? So, yun po ang tinutulong at ginagawa ng Truly Rich Club. So, halimbawa ngayon, ito, pakita ko sa inyo. Ito, nasa Truly Rich Club ako ngayon. Yung sum table nila guys, pinapakita yung mga suggested nila na dapat bilhin. Okay? So, halimbawa, ngayon, naka-hold yung SCC sa DMC, di ba? Pero itong tatlo, maganda itong Aboitiz, yung FGen, sa RRHI, continue buying lang. Like right now, nakita nyo sa Call Financial ko. Ayan, meron akong RRHI, ano nga ba? AP, FGen, saka RRHI. So, meron akong, ayan, Aboitiz, FGen, saka RRHI, di ba? So, kaya ako binili yan dahil sinadjust ng Truly Rich Club dito sa sum table nila na continue buying. And bakit gusto ko siya?
Kasi makikita nyo on average, yung kanilang dividend yield is nasa 5.5%. Okay, 5.4%, 5.4%. Tapos yung percent from their target price is nasa, ayan pa, nasa negative. Ibig sabihin, halimbawa itong RRHI, pag nag-positive na yung percentage niyan, ibig sabihin, nag-profit tayo, di ba? So, halimbawa, binili ko siya ng 38, okay? And then, pag umangat siya ng 83, di ba? So, pwede tayo mag-top slice or pwede nating ibenta yung ibang stocks natin and magpo-profit tayo, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Okay, so guys, yun lang muna for today. Update ko lang kayo ulit bukas sa mga stocks natin dito sa Call Financial at sa Truly Rich Club. Sa mga gustong sumali at sa mga nagtatanong, comment lang kayo dyan on how. And then, nandyan din yung link sa description at saka sa pinned comments at saka sa profile natin, guys, kung gusto nyo mag-join sa Truly Rich Club. Yun lang po. God bless. This is Mr. Fish Vlogs. Have a great day. Bye.